Pagpasok niya sa malaking gate ng Gomez Mansion, nalulula siya sa sobrang lawak ng bakuran. Puno iyon ng mga nagtataasang puno at mga bulaklak sa gilid ng daan na kahit sinong mapadaan ay hahanga talaga sa ganda't ayos ng mga iyon. Napakalilim ng bakuran at payapa ang buong paligid. Pinagalan niya ang pagmamaneho at pinagmasdan ng malawak na paligid. Nananariwa sa kanyang lahat ang kanyang masaganang kabataan sa loob ng mansyon na iyon na inakala niyang panghabang buhay na ngunit hindi pala. Panandalian lang pala ang lahat ng kaligayahang naramdaman niya sa Gomez Mansion. Pagbaba niya ng sakyan, kaagad niyang napuna ang pulang Ferrari Sports Car sa tabi ng puting Honda Civic niya. Bumuntong hininga siya habang nakatingin sa mamahaling sasakyan. Jericho. Bulong niya na parang ang hirap sa kanyang banggitin ang pangalan na iyon. Bianca! Bianca! Tawag mula sa may bungad ng pinto. Nilingon niya ang tumatawag sa kanya at nakita ang matandang babae na marahil nasa 50 ng pataas. Nani Alma! Tawag niya na makilala ang matandang babae na tumawag sa kanya. Ay naku kang bata ka, halika nga dito! Nani Alma, kumusta na po kayo? Magiliw na bati niya at kaagad na niyakap ang matandang babae. Naku bata ka, ang tagal mong nawala. Sabi nito at niyakap siya ng mahigpit. Sorry po, Nanay Alma. Naiiyak na sabi niya at kumalas ng yakap dito. Halika na sa loob, kanina ka pa hinihintay ni Doña Feliza. Sabik na siyang makita ka. Sabi nito, tumango siya at sumunod na dito papasok sa malaking bahay. Pagpasok niya sa loob, halos hindi siya makahinga. Pinagmamasdan niya ang loob ng malawak na sala ng mansyon. Pinuon pa din palang mansyon. Bulong niya habang ginagala ang mga mata. 7 taon din siyang hindi nakabalik sa mansyon at tila walang pagbabago ang buong mansyon. Ganoon pa rin ito maliban lang sa nalipat ang pwesto ng ilang mga kagamitan doon. Napansin niya ang malaking larawan na nakasabit sa may dingding katapat ng malaking piano. Pinagmasdan niya ang larawan ng 4 na taong naging malapit sa kanya. Si Doña Feliza Gomez na nakangiti habang nakaupo sa malaking sofa. Katabi ni Maristel Gomez na asawa ng anak ni Doña Feliza na si Juan Miguel Gomez at ang isang lalaki na naka-black tuxedo na nakangiti. Napalunok siya nang mapagmasdan ng husto ang lalaki. Bianca, sunod ka na lang ha. Nasa likod bahay ang Doña sa may gazebo. Sabi ni Nanay Alma sa kanya. Sige po. Alanganing sagot niya at tumingala para pigilan ang luhang nais na pumatak. Don't cry, Bianca. Don't cry. Bulong niya at muling binalik sa larawan ang tingin. You're back. Tinig na nagmula sa may hagdan. Napalingon siya at nakita ang lalaking pababa ng hagdan. The man is wearing a white polo sleeve with a gray coat and black tie, black slacks, and brown leather shoes. He looks appealing, handsome, and sure to himself. Jericho Gomez, the Gomez heir. Totoo palang chismis na darating ka. Patuloy na sabi ni Jericho at tinignan siya mula ulo hanggang paa at bumalik sa mukha niya. Well, napaghandaan niya ang pagbabalik niya sa Gomez Mansion. She chose to wear her best, a mini white tube dress showing off her cleavage, high heels, her hair in perfect curl. Alam niyang maganda siya kaya wala siyang dapat na ikatakot sa gwapong kaharap na napaka-intimidating. Doña Feliza asked me to visit here. She answered. Yeah, you're here to grant her simple wish? The man said in sarcastic tone. Yes. Babalik ka din naman pala dito. Bakit pinatagal mo pa ng 7 taon? Mabalasik na tanong nito. Doña Feliza, sadya ko rito. Kung ano man ang dahilan ko kung bakit ngayon lang ako nakabalik, hindi mo na kailangan malaman pa. Bakit, Bianca? Mas masarap pang mabuhay mag-isa sa Maynila? Kaya mas pinili mong tumira doon kaysa dito na handang ibigay ng mga taong nasa paligid mo ang lahat. May pag-aakusa sa tono nito. Nag-iwas siya ng tingin. Naramdaman niya ang pamumuo ng mga luha sa mga mata niya. Ayaw niyang umiyak sa harap nito. Hindi niya kailangang umiyak sa harapan ni Jericho. Bakit hindi ka makasagot? Mas gusto mo ba na ibilad yung katawan mo sa harap ng maraming tao para lang kumita ng konting halaga na kung tutuusin na makukuha mo kung mananatili ka dito? Galit na patuloy nito. Jericho, please stop this. Saway niya rito dahil hindi ngayon ang tamang panahon para pag-usapan nila ang bagay na iyon. Hindi ito ang tamang sitwasyon para sabihin dito ang mga dahilan niya. Stop? Why? Dahil hindi mo kayang marinig ang katotohanan?
Hindi mo kayang tanggapin? Galit na ako sa nito sa kanya. Hindi niya inaasahan na ganoon ito kagalit sa kanya. Please, I want to see Doña Felisa. Siya ang isinadya ko dito at... Damn you! Alam mong nandito ako. Alam mong makikita mo ako rito. Bakit ka pumayag? Matigas na putol nito sasabihin pa sana niya at tumakbang palapit sa kanya. Napalunok siya at nagtaas na muka. Bakit ka bumalik? Mabalasik pa rin tanong nito. At muli siyang sinuri at naramdaman niyang nagtagal ang mga mata nito sa may dibdib niya kung nasaan ang nunal niya na nakakadagdag ng appeal sa kanya. Nailang siya pero hindi siya nagpahalata dito. Nagtaas lang siya ng mukha. Bumalik ako para kay Doña Felisa at wala nang iba pa. Nakuha niyang isagot nang nakataas ang noo. Yan lang ba sinadya mo rito? Tapos ano? Babalik ka na naman sa Maynila at magtatago? Kung ano man ang plano ko, wala ka nang pakaalam. Damn you! Sigaw nito at hinila siya sa braso palapit dito. Malakas na bumunggo ang dibdib niya sa dibdib nito. Napangiwi pa siya sa sakit pero hindi siya nagpahalata dito. Sa tingin mo ba hahayaan pa kitang makaalis dito ng basta-basta? You made the wrong move, Bianca. Para ka na rin pumasok sa bahay ng leon at ipinain mo sa sarili mo. He said with grated teeth. Jericho, let me go. Sabi niya na hindi maitago ang kaba at takot. Oo, natatakot siya kay Jericho. Ngayon nag-iba na ito. Hindi na ito ang dating Jericho na kilala niya. Ganoon pa man sa paglipas ng mga taon, masasabi niyang lalo itong gumuwapo at lumakas ang dating. You're going to pay everything, Bianca. I promise to myself you're going to pay every pain you've gave me. Kind of pain I've never felt before. Sabi nito na halos magbasaga na ang mga magagandang ngipin nito. Huh. Jericho didn't let her finish. He pulled her and kissed her lips roughly. She struggled. She tried to push him, but Jericho held her hands tightly and put them on her back. She did everything to free herself, but he didn't let her go and kissed her more roughly and deep. She almost out of breath when he left her lips and freed her hands. Oh God, she gasped, trying to catch her breath. Your lips still so like the old times, he said and touched his lips in a seductive way. Bastos! Bastos? Ako, bastos? Bakit, Bianca? Wala pa bang nagbigay ng magaspang na halik sa'yo? Lahat ba ng naging lalaki mo? They treated you like a princess in bed? It's because you are now Bianca de Vera, the high-paid supermodel everyone wants to get inside your pants. He said like an acid in his mouth. This is pointless, Jericho. Hindi ko sasayangin ang oras ko para lang magpaliwanag sa'yo. Andito ako para sa lola mo at hindi para magpaliwanag sa'yo. Hindi ko hinihingi ang paliwanag mo. Ang hinihingi ko ay kabayaran sa lahat ng ginawa mo sa akin. For God's sake, Jericho, it's been 7 years and more. You should move on and shut up. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko, Bianca. Wala kang alam. Galit na anito na nagpagulat sa kanya. Napaatras siya ng isang hakbang. Kitang-kita niya ang galit sa mga mata nito at hindi niya alam kung bakit tila sukdulan ang galit nito sa kanya. Nagyuko siya ng ulo upang itago ang mga luhang nais na pumatak. Revenge! Bianca! I want a revenge! A Gomez way of revenge! Niyakap niya na mahigpit sa Doña Felisa nang puntahan ito sa may gazebo sa likod ng mansyon. Salamat apo at hindi mo ako binigo. Salamat Bianca at umayag kang bisitahin ako. Sabi ng Doña habang mahigpit ding nakayakap sa kanya. Patawarin niyo po ako, Lola. Hindi ko po sinasadya. Paumanhin niya rito. Shh, alam ko yun. Alam ko, Bianca. Kaya nga kita pinapunta dito eh. Marahil ito na ang tamang panahon para muli tayo magsimula tulad ng dati. Sabi ng Doña sa kanya habang hinahagod ang mahabang buhok niya. Magsimula po ulit? Nagtatakang tanong niya at tinangalaan Doña. Oo, Bianca. I want you to stay here for good. Nagulat siya sa sinabi ng Doña. Ang pagkakaalam niya ay 2 hanggang 3 araw lang siyang mananatili sa mansyon. Isama pa nang dahil sa nangyari kanina sa kanila ni Jericho, lalo siyang hindi pwedeng manatili sa mansyon. Napaayos ko na kay Nanay Alma mo ang dati mong slit. Doon ka na ulit tutuloy. Pagpapatuloy pa nito, hindi na lang muna siya kumibo dito. Ayaw niyang sumama kaagad ang loob ng Doña sa kanya.
Ngayon lang sila nito nagkitang muli makalipas ang 7 taon. Matapos silang magkwentuhan ng Donya, ipinasamahan na siya nito kay Nanay Alma sa dating silid. Pag-akyat niya sa ikalawang palapag ng mansyon ay halos hindi niya napigilan ang mga luha na sunod-sunod na pumatak habang iginagala ang mga mata sa paligid. Kaagad niyang nasulyapan ang silid ni Jericho na isang silid lang ang pagitan mula sa silid niya noon at magiging silid niya ulit ngayon. Napuhugod siya ng malalim na paghinga habang nakatingin sa silid ni Jericho at naninikip ang dibdib niya at nais niyang umiyak ng umiyak. Nalungkot kami lahat sa pag-alis mo, Bianca. Hindi namin maintindihan kung bakit, lalo na si Sir Jericho. Sabi ni Nanay Alma sa kanya habang papasok na sila sa dating silid. Gusto kitang tanungin, pero alam kong wala ako sa posisyon na gawin iyon. Pero naging masaya ako sa narating mo, Bianca. Sikat ka na at hinahangaan ng marami. Patuloy nito. Ngumiti lang siya at iginala sa loob ng silid ang mga mata niya. Walang nagbago sa silid niya. Ganoon pa rin ang ayos nito. Ang kulay ng pintura ay ganoon pa rin. Parang nirepaint lang. Ang kama, ang mga unan at ang ilang mga stuffed toys ay nandoon pa rin. Maliban lang sa stuffed toys na regalo ni Jericho sa kanya noon, si Honey Bear. Marahil ipinatapon na iyon ng tita Maristal niya. Hindi pinabago ni Doña Feliz ang silid mo. Lagi nga niyang pinalilinis ito eh. Dahil sabi niya babalik ka at hindi nga siya nagkamali. Bumalik ka nga. Nakangiting sabi nito. Tumango lang siya dito at nadako sa may tukador ang mga mata. Nandoon pa rin ang mga larawan niya mula ng grade school hanggang high school. Andito pa rin pala mga ito. At isa-isang dinampot ang mga larawan. Larawan ng dating buhay niya. Ang masaganang buhay niya sa mansyon. Dinampot niya ang family picture nila. Siya, ang Doña Felisa, ang mag-asawang Gomez at si Jericho. Kuha iyon nung nasa first year high school pa lang siya at nasa second year college naman si Jericho. Hindi niya napigilan ng maiyak sa alaalang ang saya-saya nila noon sa mansyon. Magpahinga ka na muna, Bianca. Siguradong pagod ka. Sabi ni Nanay Alma nang makita nitong umiiyak siya. Opo. Opo. Sagot niya at pinunasan ng mga luha at ibinalik ang larawan sa tukador. Maiwan na muna kita ha. Tawagan mo lang ako kapag may kailangan ka. Opo. Salamat po, Nanay Alma. Nakangiting sagot niya at niyakap muli ito at nagpaalam na sa kanya. Bakit ako pumayag? Hindi ba dapat hindi nila ako pumayag? Hindi ba dapat nasa Maynila ako ngayon kasama mga kaibigan ko? Nagsasaya imbes na umiiyak dito. Sa alala ng nakaraan. Tanong niya sa sarili at naupo sa kama. Tulad ng dati, Barbie pa din ang cover noon. Pati ang mga pillowcase niya, Barbie din. Hindi nagbago ang lahat. Tanging siya at mga tao sa paligid lang niya ang nagbago. Naalala niya si Jericho. Ang galit na mga mata nito. Ang masasakit na salita at ang magaspang na halik nito na ang tagal na niyang pinapangarap. Nang halikan siya nito kanina, ayaw man niyang aminin pero may kilabot at excitement siyang naramdaman. Alam niyang wala dapat ikagalit sa kanya si Jericho. Hindi niya gusto mga nangyari noon. Kahit siya, hindi niya naisip na mangyayari iyon sa kanya. Napakabata pa niya noon kaya wala siyang nagawa. Hindi niya nagawang ipaglaban kung anong meron sila ni Jericho noon. Alam niyang kung nalaman lang ni Jericho iyon, nakakasigurado siyang ipaglalaban siya nito at hindi pababayaan. Pero dahil sa bilis ng mga pangyayari, hindi na niya nagawang maipaalam pa kay Jericho ang lahat. At ngayong nagbabalik na siya ng mansyon, galit na Jericho ang sumalubong sa kanya. Hindi na ang dating Jericho na minamahal ng batang puso niya. Flashback. Ma? Sino po yung batang kasama niyo? Tanong ni Maristel sa Donya nang makita itong may hawak-hawak na batang babae. Siya si Bianca, anak ng isang tinutulungan ko sa Feliza Foundation. Magiliw na sagot ni Doña Feliza at tinawag sa Alma para kunin ang bata at pakainin sa kusina. Bakit po siya nandito? Tanong ni Maricel at sinundan ng tingin ng batang babae. 2 linggo nang pumanaw ang nanay niya. Panimula ng Donya nang makapasok na sa komedor ang bata. Hindi siya maaaring manatili sa foundation ko dahil wala pa siya sa tamang edad. Balak na siya ipasa sa DSWD pero naawa ko sa bata. Nakipag-ugnayan ako sa DSWD na kung maaari ako na lang muna ang kukup-kup sa bata. Pumayag naman agad ang mga ito dahil alam nilang hindi ito pababayaan dito. Kukup-kupin niyo ang bata? Oo, dito na siya titira sa atin. Kasama natin. Alam kong matagal ka nang nasasabik sa anak na babae. Pero ma,
Pinaalam niyo po ba ito kay Miguel? Hindi pa. Mamaya sa hapunan sasabihin ko sa kanila ni Jericho. Alam kong papayag ang anak ko. Malaki na si Jericho. Matagal na tayong walang bata sa bahay na ito. Sabi ng Donya at sinulyapan si Maristel na hindi na maitago ang excitement sa mga mata. Pwede ko po bang puntahan na bata? Nakangiting tanong ni Maristel sa Donya. Oo naman. Sige, samahan mo siya. May tatawagan lang ako. Sige po. Masayang sabi ni Maristel at lumakad na papunta sa komedor. Bakit ayaw mong kumain? Ayaw mo ba ng spaghetti? Tanong ni Alma sa batang babae na hindi pa rin ginagalaw ang pagkain. Lumapit si Maristel nang makita ang bata na nakaupo lang at nakatingin sa pagkain pero hindi ginagalaw. Sige na Alma, ako na magpapakain sa kanya. Sabi ni Maristel at naupo katapat ng batang babae. Anong gusto mo? Ayaw mo ba ng spaghetti? Magilong na tanong ni Maristel sa batang babae. Sinulyapan lang ng batang babae si Maristel at muli ibinalik sa pagkain ng mga mata. Anong pangalan mo? Malambing na tanong ni Maristel sa bata. Bianca po. Ang ganda naman ng pangalan mo. Gusto mo bang tumira dito? Ayaw po. Mabilis na sagot ng bata. Ayaw mo dito? Bakit? Gusto ko po sa mama ko. Alam ko yun pero pwede mo rin ako maging mama. Bakit po? Wala na rin po bang anak niyo? Tanong ng batang babae at nilingon si Maristel. Hindi. May anak ako si Jericho. Wala siya ngayon, nasa school pa. Mamaya pa siya darating pero wala akong anak na babae tulad mo. Hindi naman po kayo ang mama ko. Wala na pong mama ko. Kinuha na siya ni Papa God. Sagot ng bata at bigla itong naiyak. Mabilis na lumapit si Maristel sa bata. Huwag ka nang umiyak. Kasama na ni Papa God ang mama mo. Masaya na siya doon. Isa pa, malulungkot siya pag nakikita kanyang umiiyak. Iiyak din po ba siya? Oo, kasi umiiyak ka. Kaya dapat huwag ka nang umiyak ha. Pag po ba hindi na ako umiyak, hindi po iiyak ang mama ko? Oo, hindi siya iiyak. Matutuwa pa siya pag nakita kanyang masaya. Talaga po? Oo. Sige po, hindi na po ako iiyak. Sabi ng batang babae at pinunasan ng mga luha sa pisngi at pinilit na ngumiti kay Maristel. Ayoko pong umiyak si mama sa heaven kaya hindi na po ako iiyak. Tama yun. At matutuwa ang mama mo kung kakain ka. Talaga po? Oo. Sagot ni Maristel at inilapit sa bata ang plato ng spaghetti para pakainin nito. Sige po, kakainin ko na po yan. Nakangiting sabi ng batang babae at hinawi ang mahabang buhok na nagkalat sa mukha nito. Oo, ubusin mo to pagkatapos ay maliligo ka at mamamasyal tayo. Mamamasyal? Saan po tayo pupunta? Bibili tayo ng mga laruan mo at mga damit. Laruan po? Sabi ni mama, huwag daw po ako magpapabili ng mahal na laruan sa palengke kasi po wala po siyang pera. Sabi ng bata habang kumakain ng spaghetti at hindi pansin na nagkalat na sauce sa pisngi. Hindi tayo bibili ng mahal. Yung mura lang pero maganda at gusto mo. Talaga po? Sige po, uubusin ko po ito at hindi na po ako iiyak para hindi na po malungkot sa heaven si mama. Matapos kumain ni Bianca, pinapaligo siya ni Maristel kay Alma at pinabihisan na rin gaya ng ipinangako ni Maristel sa batay na masyal ang mga ito at mamimili ng mga gamit para sa bata. Sa G-Mall na masyal ang dalawa, ang mall na pagmamayari ng pinakamayaman na pamilya sa bayan ng San Miguel, ang Gomez. G-Mall? Ito po ba yung mall ni Doña Feliza? Tanong ni Bianca nang makapasok na sila sa malaking mall. Oo, sa Lola Feliza ang mall na ito, kaya pwede mong kunin ang lahat ng laruan na gusto mo. Magiliw na sagot ni Maristel sa bata. Talaga po? Pwede akong kumuha ng marami? Oo naman, lahat ng gusto mong kunin. Salamat po. Matapos nilang maikot ang malaking mall at napamili ang lahat ng kailangan ni Bianca, dumaan sila sa McDonald's para magmerienda muna bago umuwi. Salamat po, Ma'am Maristel. Ang dami niyo pong pinamili sa akin. May mga damit pa po. Salamat po talaga. Ang nakangiting sabi ni Bianca habang kumakain sa loob ng McDo. Lahat ng galing sa Lola Felisa mo. Sa kanyang mall na ito kaya walang bayad ang mga iyan. Kaya dapat kay Lola Felisa ka magpasalamat at isa pa. Tita Maristel na lang itawag mo sa akin. Huwag nang Ma'am Maristel. O kaya kung gusto mo, Mama Maristel na lang. Tita Maristel na lang po muna. Baka magalit po sa akin ang anak niyo pag narinig niya ako.
Sagot ng bata at halos maubos na ang large french fries at sundae. Mabait ang Kuya Jericho mo. Sigurado magugustuhan ka niya. Nakangiting sabi ni Maricel habang aliw na panoorin si Bianca na kumain ng french fries na isinasawsaw niya sa strawberry sundae. Masarap ba? Opo, masarap na masarap. Tati po, Tita Maricel, pag kumakain po kami ni Mama sa McDo, maliit na fries lang pong pinabibili ko kasi alam ko po wala siyang pera. Ngayon po binilhan niyo ako ng malaking fries. Siguro po marami kayong pera. Natawa si Maricel sa bata bago sinagot ito na patuloy pa rin sa pagkain. Dahil tinawag mo kong tita, bibilhan pa kita ng isang malaking fries para may kainin ka sa bahay. Talaga po? Bibilhan niyo rin po ba si... Ano nga po ulit ang pangalan ng anak niyo? Jericho. Kuya Jericho na lang itawag mo sa kanya. Opo. Si Kuya Jericho po. Bibilihan niyo din po ba siya ng french fries? Hindi. Kasi hindi siya kumakain ng french fries dito. Sa ibang restaurant siya kumakain ng fries. Ganun po ba? Di po ba lahat ng bata gusto ang McDo? Hindi po ba gusto ng anak niya ang McDo? Alam mo kasi, ang Kuya Jericho mo feeling binata na. Kahit nasa second year high school pa lang siya, binata ng isip nun. Tanging sagot ni Bianca at inubos ng kinakain para maka-order ulit sila ng fries para may kainin pa siya sa bahay. Pagdating nila sa Gomez Mansion, nakangiting bumaba ng magarang sakyan si Bianca, bit-bit ang ilang pinamili nila at maraming french fries. Halika na sa loob. Mukhang dumating na ang Kuya Jericho mo para makilala mo na siya. Talaga po? Sige po, bibigyan ko po siya ng french fries kahit ayaw niya. Nakangiting sabi ni Bianca at pumasok na sa malaking pinto ng mansyon. Dumating na ba si Jericho? Tanong ng tita Maricel niya kay Nanay Alma nang makapasok na sila sa loob ng bahay. Opo ma'am, baka nasa silid na po niya. Sige Bianca, maglaro ka muna at magbibihis lang ako sandali ha. Paalam ng tita Maricel niya sa kanya at umakyat na ito sa hagdan. Isa-isa niyang inilabas ang mga laruan sa sala para ipakita kay Nanay Alma ang mga iyon. Nagkwento din siya tungkol sa pamamasyal nila at pagkain nila sa McDonald's. Ang bait-bait po ni Tita Maricel. Sabi niya habang binubuksan ang bagong biling Barbie. Oo, mabait talaga iyon. Sige, dyan ka muna ha. Magpapahandala ako ng hapunan. Maya-maya lang, nandito na si Sir Miguel. Paalam ni Nanay Alma sa kanya. Tumango lang siya habang nasa laruan ng atensyon. Who are you? Tinig na nagmula sa malaking hagdan. Napatingala siya mula sa pagkakaupo sa magarang carpet habang nilalaro ang mga bagong laruan at nakita ang binatilyo na nakakunot ang noo na nakatingin sa kanya at sa mga laruan niya na nagkalat na sa carpet. Napako ang tingin niya sa binatilyo na naka-uniforme pa. Puting polo na may purple logo ng SMU sa may bulsa. Medyo marumi na rin ang polo nito. Itim na slacks at itim na sapatos. May bit-bit itong bola na sinisipa-sipa nito. Ibinalik niya sa mukha ng binatilyo ang mga mata niya. Gwapo ito at bagay dito ang buhok nito na parang sa Zac Efron style o Troy Bolton sa paborito niyang palabas na High School Musical. Are you deaf? I'm asking you. Tanong ulit ng binatilyo na nasa tono ang iritasyon habang nilalaro ang hawak na bola. Nanatili lang siyang nakatingin at isa-isa niyan dinampot ang mga laruan na nagkalat. Hey, I'm talking to you. Sabi ko sino ka? Iritang tanong ulit ng binatilyo at tumakbang palapit sa kanya. Marahil ito ang Jericho na anak ng tita Maricel niya. Ikaw ba si Kuya Jericho? Alanganing tanong niya habang inaayos ang mga laruan sa sahig. What? You know me? And you called me Kuya Jericho? Sino ka? Kunot noon tanong nito. Ako si Bianca. Bianca de Vera ang tunay kong pangalan. Nakangiting pakilala niya rito. Anong ginagawa mo dito? At bakit mo alam ang pangalan ko? Bakit mo ko tinatawag na kuya? Supladong tanong nito habang sinisipa-sipa na naman ang bola. Sinabi sa akin ni Tita Maricel, ng mama mo. Si mama? Ano bang ginagawa mo dito? Kunot noong tanong nito tuminto sa paglalaro ng bola. Jericho, iho. Tawag ni Doña Felisa na kalalabas lang mula sa isang silid. Pareho pa sila ni Jericho na napatingin sa Doña habang nakangiti ito at papalapit sa kanila. Lola, who is she? Tanong ni Jericho at sinudyapan siya. She's Bianca, and she's going to stay here for good.
Sagot ng Donya na ikinagulat ni Jericho. Stay here? For good? Bulalas na Jericho na ikinagulat pa niya ang malakas na boss nito at napatakbo siyang palapit sa Donya. Nagtago sa likod nito dahil sa takot kay Jericho. It's okay, Bianca. Mabait ang Kuya Jericho mo. Alo ng Donya sa kanya. You adopted her? Tanong ni Jericho at sinulyapan siya sa likod ng Donya Feliza. Yes, at sumang-ayon na ang mama mo. But why? Is she a homeless kid? Where's her mom and dad? Iho, we will talk about that tonight while having our dinner. Don't tell me, Lola. Sasabay na siya sa dinner natin? Tanong ni Jericho na para bang ayaw pa siya nitong isabay sa dinner. Of course, she is now part of this family. Nakangiting sabi ng Donya at hinawi ang mahabang buhok niya na tumatakip sa mukha niya. Well, she's lucky then. Tipid na sabi ni Jericho at sinipa papunta sa pinto ang bola. Where are you going, Jericho? I'm going to play outside. Sagot nito at tuluyan ang lumabas ng mansyon. Sa pagkainan, ang pag-ampon sa kanya ang pinag-uusapan at natutuwa siya dahil pumayag kaagad na nag-iisang anak ng Donya na amponin na siya. At nagpapatawag na rin ito ng papa. Pero syempre tumanggi siya, kaya Tito Miguel na lang muna ang tawag niya rito. Iyan, Bianca, may bago ka ng mama at papa. Bulong ni Doña Felisa sa kanya. Salamat po, Doña Felisa. Magiliw na pasasalamat niya. Lola, Felisa na lang itawag mo sa akin. Total, dito ka natitira. Nakangiting sabi ng Donya. Maraming salamat po at nagustuhan niyo po ako rito. Nahihiyang sagot niya at tumayo sa akin na upuan. Mabilis na tumakbo palapit sa Donya at hinalikan nito sa pisngi. Kasunod, ang tita Maristal niya at Tito Miguel. Nahinto siya sa may upuan ni Jericho na tahimik lang na kumakain at walang pakialam sa pinag-uusapan. Salamat din sa iyo, Kuya Jericho. Alanganing sabi niya. Sinulyapan lang siya ni Jericho at walang pakialam na tinuloy ang pagkain. Jericho, say something. Sabi ng Tito Miguel niya dahil kanina pa ito walang imik. Parang ayaw tuloy nito sa kanya. Welcome to Gomez Mansion, Bianca. Walang emosyong sabi ni Jericho sa kanya na napipilitan lang. Ngumiti siya dito kahit alam niyang pilit lang ang pag-welcome nito sa kanya. Thank you, Kuya Jericho. Sabi niya tinalikan sa pisngi ito. Nagulat ito at mabilis itong lumayo sa kanya. Ngumiti lang siya dito. Bilisan mo nga. Pag ako na-late, hindi na kita isasabay sa susunod. Inis na sabi ni Jericho sa kanya habang palabas siya ng itim na kotse na naghahatid sundo kay Jericho sa San Miguel University. Matapos ang isang linggo ay naiayos na lahat ni Doña Feliza ang mga kailangan niya para makapag-enroll sa San Miguel University. Isa sa pinakakilalang eskwelahan sa San Miguel na pagmamayari ng mga Gomez na kilalang pinakamayaman sa buong bayan ng San Miguel. At maswerte siya dahil ang mga Gomez ang kumukupkup sa kanya. Halos malula siya na makita kung gaano kalaki at kalawak ang eskwelahan. Naalala pa niya sa tuwing madaraanan nila ng nanay niya ang SMU ay madalas niyang sabihin na dito siya mag-aaral para makakuha ng magandang trabaho at makabili ng bahay na sinlaki ng eskwelahan. Pero hindi na niya magagawa iyon dahil sa murang edad niya pa lang ay nawala na siya ng ina at ngayon ay mamumuhay siyang kasama ang mga bagong pamilya niya. Bianca, ano ba? Bilisan mo nga maglakad dyan! Sigaw ni Jericho sa kanya. Sinulyapan niya ito at halos tumakbo na siya para lang habulin ito. Sandali lang, kuya! Hinihingal na sabi niya at bumunggo sa backpack na nakasabit sa likod ni Jericho. Aray ko! Reklamo niya at hinawi ang mahabang buhok. Huwag mo kong tatawagin kuya dito sa school. I don't like it. Kahit sa bahay, huwag mo na akong tatawagin kuya. We're not brother and sister. Hindi kita kapatid. Wala akong kapatid. Galit na sita nito at nakasimangot na tinalikuran siya. Tumakbo itong papasok sa malaking building. Bakit ba sungit niya? Bulong niya at sinundan na lang ito. Pagdating nila sa classroom, kaagad silang lapitan ng magandang guro. Nakangiti ito at binati pa si Jericho. Good morning, Mr. Gomez. Bati na magandang guro kay Jericho. Hindi man ngumiti si Jericho sa magandang guro, nilingon siya nito. Nasa likuran pa rin. Miss Tagle, she's Bianca. Siya yung ina-enroll ni Lola last week. Walang itong pakilala nito sa kanya. Kaagad siyang ngumiti nang lingunin siya ni Miss Tagle. Ah, yeah. Hello, Bianca. How are you? Magilaw na sabi ni Miss Tagle sa kanya na marahil ay magiging teacher niya.
Nasa grade 4 na siya at lagi siyang nasa honor sa dati niyang eskwelahan. Public school lang iyon, hindi tulad ng SMU na private school at siguradong lahat ng nag-aaral sa eskwelahang ito ay mayayaman tulad ni Jericho at matatalino. Bianca, get in. I need to go to my first class. Utos ni Jericho sa kanya at pasimple pa siya nitong itinulak papasok sa classroom. Sige, Jericho, salamat. Alanganing sabi niya. Be a good girl, Bianca. Sabi pa ni Jericho bago tumakbong palayo para pumunta na sa classroom nito. Let's go, Bianca. Ikukuha na kita ng upuan. Magiliw na sabi ni Miss Tagle at iginiya na siya nito sa loob ng classroom.